Magandang araw po sa inyong lahat. At syempre itong topic na 'to 'no, gagawa na 'to ni Boss Mike kaya lang hindi pa namin na-upload kasi 'pag in-upload ko na yung topic na yun, siguradong wala ng manonood nitong sa'kin. Eh, kabilin-bilinan pa naman niya magparami ako ng views. Paano mangyayari yun kung lahat ng topic, kinamada na ni Boss Mike, 'di ba? So anyway, ito nga yung tungkol sa post ni Ramon Tulfo, kung alam niyo 'to 'no. I'm sure kasi alam niyo na 'to dahil nga nanonood kayo ng live ni Boss Mike. Now ito, gusto ko lang siyang gawan ng reaction kasi natatawa talaga ako sa mga kinuda ni Ramon Tulfo dito sa kanyang post bilang siya ang nakatatandang kapatid ni Raffy Tulfo. Siyempre nga naman ipagtatanggol mo ang iyong kapatid. Kaya lang nagtataka ako, si Raffy pinagtatanggol niya pero si Ben Tulfo hindi niya pinagtatanggol. Ano 'yun? Nag-away siguro sila ni Ben Tulfo, gumawa ng intriga 'te. Actually, ito kasi si Ramon Tulfo, kuwento ko na 'no, ka na. Naging parang boss ko siya before kasi I used to be a lounge singer. Now meron siyang isang fine dining restaurant nga ba 'yun? Ay hindi, pero ano siya, medyo classy-classy restaurant siya. It's located near, Ocean Park, Manila. Ta's kumakanta ako do'n. Ang pangalan nung kaniyang restaurant is Miguel's, 'no. Tapos kumakanta ako do'n, tapos na-meet ko nga siya. So, technically, he is my boss, ganiyan. At, iyon nga, yung tungkol naman dito sa mga kaniyang kinukuda kasi nakakakuwentuhan ko siya minsan. Actually, tinulungan din niya ako na mapagawa yung sasakyan ko before kasi nga sobrang mabait 'to si, Sir Ramon Tulfo sa akin, 'no. Pinagawa niya yung aking sasakyan. Hindi ako humingi ng tulong, pero pinagawa niya. O 'di ba sobrang bait niya. Nag-abot siya sa'kin ng sobre na may nakalagay pa, "Isumbong mo kay Tulfo." Tapos ang laman nun, 20,000. Napagawa ko agad yung kotse ko, 'di ba? Kasi yung ang daming naging problema nung kotse ko kasi sumampa siya sa aisle. Hindi naman ako lasing. Yung tungkol sa sinasabi niya 'no, sa sinasabi ko na parang hindi sila okey ni Ben Tulfo is because nagkukuwento siya tungkol kay Ben Tulfo tapos kino-call names niya si Ben. Hindi ko na sasabihin kung ano yung mga kino-call names niya. Tapos ayun nga, si Ben Tulfo lately meron din siyang parinig, 'di ba? Kung alam niyo, kung nakakasubaybay kayo sa mga kinukuda ni Ben Tulfo sa kanyang, programa, mare-realize niyo na si Ramon Tulfo yung pinariringgan niya on some of his few ano, parang parinig ganyan and, blind item, mga ganyan. So anyway, eto nga yung pinost niya, nakakatawa 'to kasi sabi niya dito, natatawa ako sa balitang kumakalat na isang senador ay nag-offer ng indecent proposal sa isang artista kuno ng 250K para bembangin 'to. May mga haka-haka ng kapatid ko si Raffy ang tinutukoy. Hindi ka nagkakamali. Hindi ako makapaniwala sa balita dahil takusa o takot sa asawa ang kapatid ko kay Jocelyn. Pero pagpapalagay na natin na totoo, eh ano na naman ngayon kung nambabae siya? Grabe 'no, jini-justify talaga nila yung pambababae. Sabagay kasi eto talaga, kilala ko talaga si Sir Ramon Tulfo, tsaka kilala ko din si Sir Raffy Tulfo kasi actually sa parehong light ko sila nakilala dahil nga singer ako. Ngayon eto naman si Senator Raffy Tulfo, na-meet ko din siya on one occasion. Hindi dahil ano, hindi nagpa-booking ako, Na-meet ko siya dahil singer nga ako. So, kumanta ako sa event ng isang general, si General Dapat dito sa may, Antipolo. Kumanta ako, sinama ko rin yung iba kong friends. Napakabait naman kasi nila. Nakilala ko sila because ayun nga, nagsi-singer-singer ako, siyempre referral, ganyan, kumakanta ako and then ayun nga, na-meet ko sila dun. Na-meet ko si Sir Raffy pero wala akong wala akong alam na naghahanap siya ng mga pabembang na babae, ganyan. So ano, siguro dahil ano, alam mo yun, ginagalang siya ng mga kasama niya dun, 'di ba? So anyway, jini-justify talaga ni Ramon Tulfo yung pambababae ng kaniyang kapatid. So siyempre lalaki 'yan and secondly, kapatid nga niya yung nasasadlak dito sa issue na 'to.
Sabi pa niya dito, ang nakakahiya ay kung ng lalaki ang siyempre, ang lalaki ang kapatid ko gaya ng isang lalaking mambabatas na mahilig sa basketballista. Sino kaya ito? Sino kaya 'tong mambabatas na mahilig sa basketballista? Now may kilala tayong mga questionable ang kasarian, 'di ba? Like sa Senado, 'di ba yung mga pabona diyan, pabona kid, ganyan, 'di ba? Yung mga tawag nga nila 'di ba botomesa. So sino kaya 'tong mambabatas? Ito ba isang congressman? Ito ba isang senador? Oh, 'di ba? Parang, cheesy. Tsismoso ka talaga, Sir Ramon Tulfo. Ang dami mong hanash. So eto pa, sabi niya, kung totoo man ang balita, granting but not admitting, ang sabi pa ng mga abogado, eh ano ngayon? Kilalang galante o generous si Raffy na nakakapamigay siya ng daang-daang libo sa kanyang programang Raffy Tulfo in Action sa TV at radyo. Sa kanyang bulsa nanggagaling ang perang pinamimigay niya. Sabagay kasi ang laki kumita talaga ng RTIA, 'no? Sa isang episode lang nun, milyon-milyon talaga ang viewers niya. So, kasing galante siya ni Willie Revillame, nag-name drop pa talaga siya. Bago pa man naging senador si Raffy at Congresswoman si Jocelyn, mayaman na sila mag-asawa. In fact, ang kanilang combined statement of assets, liabilities, and net worth o SALN ay 1 billion pesos. Ikumpara mo ang kanilang SALN na 1 billion sa mga SALN ng ibang politiko na maliit ang halaga na dineklara. Don't you appreciate their honesty? Kung ako paano nababalita na nag-offer ng indecent proposal, kapani-paniwala pa, yes! Totoo po talaga yan. Sa edad kong ito, sumisigas pa rin at naghahanap pa rin si Manoy ng masasabong may sermon, kaya ka nabubugbog eh. Charis. Pero kung ako yung may pera gaya ni Raffy, ay Miss Philippines material ang pipiliin ko kagaya ng litrato sa baba. So hindi ko na na-view yun kasi meme lang 'tong nakuha ko, as ano lang siya, quote card lang na merong mga sinabi ni Ramon Tulfo. Hindi ko nakita kung sino yung mga Miss Philippines na inilagay niya doon, pero however, may taste siya. 'No? May taste siya at sabi niya kung siya daw ang pipili ng mga babae, hindi daw siya pipili ng mga pabuking. Eh, kaso mahirap naman yun kasi 'di ba alam naman natin yung mga kalidad ng mga Miss Universe, Miss Philippines, and et cetera, mga, nagpa-pageant diyan, 'di ba? Alam naman natin na most of them are educated, 'di ba? They came from a respectable family and whatsoever. Parang mahirap yata makahanap ng pa-booking sa mga ganyan. Pero di natin knows yan, di natin alam, 'di ba? So anyway, katulad nga ng sinasabi nila, parang he is trying to manipulate the minds of those people na nasa utak na talaga si Raffy Tulfo yung tinutukoy dito sa pa-blind item ni ate mo girl, ni Miss Chelsea. So anyway, anong masasabi niyo dito? Natatawa lang ako kasi parang sobrang gine-justify yung pagiging babaero, gine-justify mo yung pambababae, pangkukuha ng babae sa panandaliang kaligayahan despite of the fact that you are already married at syempre you're a public figure, 'di ba? Eto naman kasi si Chelsea. Nakakatawa din kasi sobrang given yung kanyang mga clues, 'di ba? So right away, kilala mo na agad kung sino tinutukoy.